Binabantayan ng Pag-asa ang namumong bagyo na makakatulong sana para maisalba ang mababang level ng tubig sa Angat Dam. Sa ngayon, nagbawas muna ng water pressure ang Maynilad at Manila Water para tipirin ang tubig. Nasa frontline na balitang yan, Shaila Francisco. Balde-baldeng tubig ang laging nakahanda sa bahay ni Chofilo Bayo sa Quezon City. Kaya kami nag-ipon ng tubig kasi hindi natin masabi na biglang nawala yung tubig, tulo ng tubig. At kasi may stock kami ng tubig. Mas maganda yung may ipon na talagang. Hindi na lang kasi madaling araw mahina ang tubig nila. Binawasan na rin ng Maynilad ang pressure ng tubig tuwing hapon. Habang ang Manila Water naman, wala sa hapon pero mas mahabang oras mahina ang tubig sa gabi. Ganito yung daloy ng tubig kapag binawasan yung water pressure, mahina ang tulo. Kaya may ilang parte ng bahay kung minsan, lalo na yung mga may second floor na hindi na naaabot ng supply. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, 2 beses binabawasan ang water pressure para maisalba ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa na kasi sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa dam. Babawasan din ang alokasyon sa irigasyon. Pero tiniyak naman ng MWSS na hindi nila isasakripisyo ang mga sakahan. Mabilisan ang makakatulong sa pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam ang 2 hanggang 3 malalakas na bagyo ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, isang low pressure area sa loob ng bansa ang posibleng maging bagyo sa loob ng isang araw. Huli itong namataan sa layong 680 kilometers silangan ng Davao City. Posible maglandfall ang LPA sa Bicol Region at sa Eastern Visayas sa weekend. Pwede pa itong lumakas at umabot sa severe tropical storm. Mostly yung ating mga dams is located in Luzon. No? So sa senaryong ito, ang mga extreme rainfall would definitely affect the eastern section of the country. Dahil nag-uumpisa na ngayon yung 4 na dams na tumataas ng tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa una o ikalawang linggo pa ng Hunyo ang simula ng tag-ulan. Kaya ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang whole-of-government approach para sa nalalapit na La Nina. Ngayon, papalapit na tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan natin na huhupa na ang matinding init, ngunit mapapalitan naman ito ng matinding pag-ulan. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na La Nina. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbisita niya kanina sa Maguindanao del Sur. Namigay rin siya ng tulong pinansyal sa 4 na probinsya sa Bangsamoro Region na labis na apektuhan ng El Nino o matinding tag-init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.